Sunod. Dito tayo, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na. Oo, patay tayo dyan. Robin Padilla. Ano na naman tong kay Robin? Nako, mga kababayan, sumuko na si Binoy. Ha? Mga kababayan, Robin Padilla, ha? Ayaw na daw tumakbo sa 2028. Umayaw na. Nako, bakit kaya? Ramdam na nga ba ni Robin Padilla, mga kababayan, na parang hindi na siya mananalo? At ramdam na ba ni Robin Padilla, mga kababayan, na wala nang boboto sa kanya? Kaya nga ba ganon? Ha? Nagtatanong lang. Ha? Mga kababayan, ayun, pagbasa nito? Lamihon. Ayun, may galab shout out po. Hello, Kent. Nakita po yung Mustang mo, Kent. Grabe the best. Ganun ba? Oo. Naku po, mga kababayan. Diyos ko, bakit nga ba? He is smart to know he's not going to win. Kaya nga eh. 'Di ba? Bluff lang yan. Ito, pakinggan natin ha, mga kababayan. Kasi according po kasi ito sa balita, mga kababayan, na ayaw na daw. Ito. Diretsong nilinaw ni Senador Robin Padilla na hindi na siya tatakbo sa eleksyon 2028. Ito ay matapos mag-viral ang hiling na lineup ng isang content creator. Sa post ng isang netizen, ibinahagi ni Sir Jack Argota ang lineup ng mga gusto niyang maging senador sa 2028. Kasama rito si Vice President Sara Duterte na itinutulak niyang magiging Pangulo. Sumagot si Padilla sa comments, "Maraming salamat po, pero wag niyo na po ako isama sa lineup at hindi na po ako tatakbo sa 2028. Mabuhay po." Marami namang taga-suporta ni Padilla ang nalungkot sa desisyon ng senador. Diretsong nilinaw ni Senador. So, wag na daw siyang isama sa lineup, no? At hindi na daw po siya tatakbo sa 2028. 'Yun ang sabi ni Robin. Actually, mga kababayan, kung para sa akin, kung ako lang ang tanungin, wala akong pakialam. Kasi bakit? Simula naman nung nanalo siya, parang wala namang nangyari. Di ba? Wala naman akong pakialam. Kung ayaw niyang tumakbo, kasi bakit? Hindi naman ako nakatikim nung siya ang naging senador. Bakit? Nakagawa ba siya ng batas na ikakabusog ko? Wala naman. At saka sa mga supporter niya, alam ko naman ang mga supporter niya ay mga bobong DDS lang din naman. So, bakit ay mag-worry? Di ba? Iilan lang naman yan sila. Sa madaling salita, tumakbo man siya o sa hindi, nasa sa kanya na yan kasi may kalayaan naman tayo eh. 'Di ba? Kung may pera naman siya, 'di ba? Meron naman siyang pera, edi tumakbo siya. Kung wala siyang pera, edi wag. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, tumakbo siya sa hindi. Wala naman siyang nagawa. 'Di ba? Maliban na lang sa pamumuna, 'di ba? Maliban na lang sa kumokontra kapag may hearing, maliban na lang sa kain, nguya-nguya habang nagsisession. Ganun lang naman eh. Ganun lang naman, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, kung ayaw niyang tumakbo, ano naman ngayon? 'Di ba? Wala namang mawawala sa atin. Bakit? Sa kanya ang may mawawala. Bakit? Kasi 'di ba nung naging senador siya ngayon, may batas siya. Kumatanggap siya ng sahod, 'di ba? Tayo, kahit tumakbo siya sa hindi, wala naman tayong sahod matanggap katulad sa kanya. Kalaki-laki ng sahod nila. Magkano sahod ng senador? 200,000 a month yata. Tapos may mga, depende pa yan sa ibang senador dyan na may kickback. Magkano din ang mga natatanggap nila? Milyon-milyon din. 'Di ba? Diyos ko po, mga kababayan. Kaya wala po kaming pakialam kung tumakbo man si Robin o hindi. Yeah? At saka, sa mga nagtatanong po, sino po yung vlogger na nag-post? Si Jack, yun po yung ngungo. Yun po yung vlogger na ngungo na kung makapagbatikos kay PBBM, ang tindi. Ito lang din ito, maitanong ko lang. Si Senator Robin, sabi niya, meron daw siyang batas ngayon na anti-fake news, yung parang sa troll farm ba yun? Yung mga nagpo-post ng mga maling impormasyon, parang ganun yata, ang tawag dyan, yung ginawa niyang batas ngayon na kung saan ang kanya pangang idiniin ay si Yussi Claire Castro na may kausap daw ng mga vlogger, mga troll farm daw. Yun pa nga ang kanyang in-example, gagawa ka lang ng batas, maninira ka pa.
'Di ba? Oh, sa totoo lang, kung nakapag-comment siya doon kay Jack Aragota, ano ba 'yun? Sir Jack Aragota ba 'yun? Apelyido nun, yung ngongo. Si Argot. Ngayon mga kababayan, hindi ba niya nakita yung mga tirada ni Jack? 'Di ba? Kung troll lang ang pag-uusapan, 'di ba? Bakit hindi chinik ni Robin Padilla kung paano si ngongo na vlogger mag-fake news? 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Pagdating kayo si Claire Castro na wala siyang katibayan at wala siyang knowledge, 'di ba? Kung totoo bang si Claire yung nagsasalita o si Badoy at ang mga binigkas naman na vlogger na pinangalanan doon ay mga DDS. Tapos ngayon, may tsansa siyang mag-comment kay Jack Argota. 'Di ba? O Aragota ba 'yan? Pagbasa ng apelyido niyan. Na hindi niya alam, 'di ba? Na kapag sinubaybayan at tinignan mo yung page, apakadami po talagang fake noon. 'Di ba? Kapag kaalyado nila, hindi niya pinupuna. Pero kapag alam niyang malakas tumira at bumanat, Diretsong nilinaw ni ginawang example. Ito ha, mga kababayan. Diretsong nilinaw ni Senador Robin Padilla. Ito ha, mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Pagdating kay Jack Argota, nagko-comment si Robin. Ito ha, Sir Jack. Di ba Sir Jack ang pangalan nun? Aragota. Tignan natin mga kababayan. Ito, si Sir Jack Aragota. Kita nyo, ayan, si Sir Jack Aragota. Yan yung nag-post na reaksyon na ni Robin. Bago ako ipapatay nila, ngagba at tamba, ang mensahe ko lang sa buong Pilipino, kapayapaan at mapagmahal labanan ang kasamaan. Yan ang sabi niya. Tapos dito, isa pa mga kababayan, marami to siyang mga post mga kababayan na puro halos lahat talaga fake news. Ito pa. Sabi niya, halos 10,000 proyekto hindi mapulong sa bawas budget ng DPWH. Ano daw? Akala mo naman talaga may nakunap eh. Huwag kami boss, huwag kami. Tignan mo pati tama-tama mo ngayon, kumain ko na, stress ka ba? Alam yan. Tapos pag nagsasanta ka gano'n, ano daw? Hindi ko naintindihan. Wala mo ha, wala, huwag mo kami nalala. Sabi niya, halos 10,000 proyekto hindi mapulong sa bawas budget ng DPWH. Akala mo naman talaga may nakunap eh. Huwag kami boss, huwag kami. Halos daw sa 10,000 na proyekto, walang natutupad sa DPWH. Sabi ni Ngongo. Sabi niya, wala akong naintindihan. Buti na lang binasa ko. Kung hindi ko binasa, hindi ko maintindihan. Kita nyo mga kababayan? Ito pa nga lang hindi ba nakita to ni Robin? Kung anong ginagawa nito? Pamumuna, paninira. 'Di ba? Tapos sasabihin ni Dagol dyan na kami daw kakasuhan. Ba't hindi nyo unahin to? Kita nyo mga tirada nito? Nitong ngungo na to? Ito pa. Si Pare at si Abante. Ayan si Father Villanueva at saka si Abante. Father Villanueva ba to? Ito, hindi lahat ng demonyo may sungay. Yung iba nakadamit ng puti tapos may suot na cross. Di ba? Ayan. Bakit hindi nasilip ni Robin yan? Ayan si Sir Jack Argota. Bakit hindi nyo nasilip yan? Kung gaano ka-troll yan. Tingnan nyo kung paano bumira. Hindi lahat ng demonyo ay may sungay. Yung iba nakadamit ng puti tapos may suot na cross. Tapos ang nilagay niyang mukha, si Father at saka si Bini Abante. Di ba? Ayan. Kita mo, Senator Robin? Tapos gagawa-gawa ka ng batas, tapos nagawa mo pang mag-comment dyan. Kita nyo? Senator Robin Padilla, di ba mayroong kang batas na ginawa? Yung ano ba yun? Anti-troll ba yun? So bakit ito? Bakit hindi mo ito question? Na hindi lahat ng demonyo may sungay. Yung iba nakasuot ng puti at may cross na kwintas. Sinong pinatamaan niya dyan? Si Pastor Abante at yung Pare. Di ba? Yan.
Kita mo yan, Senator Robin? Ito pa. Pikon na pikon sa akin yung mga kakampuki. Walang feeling matalino ha, lalo kapag hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi niya, bago ako ipapathay. Sabi niya, ito, kasama pa niya si Guanzon. Anong sabi? Isang karangalan po ang makasama ka, our future senator. Putang ina, pag ito naging senador, buang lahat ang nasa senado. Ito pa, binira niya si PBBM. Bakit hindi nakita ni Robin yan? Eto, kailan at paano mo aayusin ang edukasyon? 22 classroom lang na ipatayo mo ngayong taon. Amo mo, 80-80. Yeah? Kailangan natin maghabol, kailangan natin ayusin edukasyon, matagal nang napabayaan, sabi ni PBBM. Kita mo yan, Robin? Ba't hindi mo tupunain? Kapag kaalyado ninyo at kapag kadikit ninyo, kinakampihan ninyo. Kapag alam ninyong matibay at malakas-lakas, titirahin ninyo. Example mo pa si Jose Clear Castro. Tapos ang binigkas na pangalan. Ano na kayang doon? 'Di ba ang sabi nga ni Senate President Tito Soto na dalhin mo sa NBI yan para maimbestigahan kung si Jose Clear Castro yan. 'Di ba? At saka, Senator Robin, kung hindi ka man tatakbo sa 2028, who cares? Wala kami pakialam. Bakit? Kasi ikaw yumayaman ka ng yumayaman, kami wala namang nangyari sa buhay namin eh. Simula nung umupo ka, wala ka namang naitulong sa amin. Ano bang naitulong mo sa amin? Nga, tanong ko lang, nakapagbigay ka ba ng 1 kilong bigas sa amin? Wala naman. Kaya tumakbo ka man o sa hindi, wala kaming pake. Di wag ka tumakbo, ngayon? Hindi ka kawalan. Nanalo ka lang noon kasi si Digong pa ang presidente. Itinaas ba naman ni Digong yung kamay mo? Tapos pumunta ka sa West Philippine Sea, tapos kumakanta ka ng Bayang Magiliw, sabi ni Bato, na ang title naman dapat is Lupang Hinirang. Di ba? Pero yung kumanta ka ng Bayang Magiliw, ayun, naging number 1 senador. Naging number 1 senador, anong nangyari? Diba? Nga. Diba? Paano na mga sahod? Paano na mga sahod ni Tamba Vloggers? May kaso na siya na plunder. Alam mo, sa totoo lang, Dagol, itanong mo din yan kay Sara. Paano na din yung mga vlogger ni Sara kung ngayon ay tad-tad siya ng kaso? Diba? Itanong mo din kay Sara. Kasi take note, kung nakasuhan si Romualdez, nakasuhan din naman si Sara. Di ba 3 naman yan sila magkakaaway? Si Saldico, si Romualdez, si Sara. Pareho naman sila may kaso 3 ngayon. Paano na yung mga nila? Di ba? Nagtatanong ka kay Romualdez, ba't hindi mo tinanong si Sara? Mas matindi yung kay Sara. Kay Romualdez, kakasuhan pa lang. Si Sara, nakasuhan na. Ilan ba ang kaso ni Sara? Apakadami. Meron pa kay Madriaga. Wala pa yung kay Madriaga, siguro kanina or bukas pa. Yung civil society group, putang ina, tad-dad ng kaso yung nanay ninyo. Yung prinsesa ninyong hindi marunong mag-Ingles. Itanong mo din kay Sara, Dagul. Diyos ko naman, Dagul. Itanong mo, paano na yan? Itinadtad ng kaso. Nagtatanong ka kay Romualdez kung paano na yung mga vlogger ni Romualdez. Itanong mo rin si Sara kung paano yung mga vlogger niya. Yung kaso ni Sara ngayon, hindi maano yan. Hindi maganda yan, sa totoo lang. Kaibahan kay BP, kaso na plunder sa kanya, ano daw? Kaibahan kay BP, kaso na plunder. Sa kanya, limpak-limpak na papel. Padamihan ng papel. Alam mo, sa totoo lang, Dagol, kaso ni Romualdez plunder. Kay Sara, bukod sa plunder, ano pa? Napakadami. At yung kay Sara, na-file na. Kay Romualdez, wala pa. Kakasuhan pa lang. Diba? Yun ang tanong. Kay Romualdez, hindi pa na-i-file. Ipa-file pa lang. Kay Sara, na-file na, may susunod pa. Alam mo, 3 yung kakaharapin ni Sara. Kaso mula sa civil society group. At kaso mula kay Madriaga. At kaso mula sa impeachment. So 3 ang kanyang kakaharapin. Sangkaterba. So kumbaga, walang lusutan kung tatalabman, sabi ni Amy. 'Di ba?
Alam mo, sa totoo lang, Dagol, wag maging bobo, Dagol. Oo, kaya ka nga hindi tumangkad, eh. Yeah? Kasi bakit? Nilamon ng laman yung utak mo. Kaya, gagawa ka pa ng pangalan dyan, hindi ba totoo? Alam nyo, di ba? Kita nyo mga kababayan, kapag DDS, alam mo sa totoo lang, Dagol, kung talagang may pinaglalaban ka, ilabas mo yung totoo mong mukha. Ilabas mo yung totoo mong pangalan. Kasi bakit? Nagtatago kayo sa mga fake na pangalan, eh. Di ba? Kayong mga DDS, huwag kayo magtago sa mga fake na pangalan. Oo, kasi bakit? Napaghalataan kayong takot, eh. Kayo yung mga takot. Diyos ko naman. Oo. Magko-comment kayo dyan, tapos 3-4 kayong nanonood. Hindi nyo ba alam na dagdag sa views ko yun, dagdag sa kita ko yan? Tapos magtago ka sa peking pangalan, tapos walang mukha. Diyos ko naman, Dagol. So yun po yun, mga kababayan, yung pangalawa sa ating topic na kung saan si Robin Padilla aayaw na daw sa politika. At sinabi pa nga niya doon kay Bingot, di ba? Na wag na daw siyang ilagay sa lineup. Bakit? Kinakahiya mo na ba yon, Senator Robin? Cleared na si BP Sara sa COA at Supreme Court. Means palpak mga kaso nila kay BP. Alam mo, sa totoo lang, Dagol, ito lang masabi ko sa'yo, saan yung cleared? Saan ba yung cleared? Sa COA. Ang COA nga, umalma. Saan ka nakakita? Laptop, 200,000 isa. May motor pa. May bus pa na bilyon ang halaga. Tragis na yan.